Titingnan natin si Sara Duterte. Guys, kaming halalan. Kung ano mangyayari sa kanya. Uy, mapalad si Sara Duterte. Guys, kaming halalan. Okay? Pupuriin siya ng taong bayan. Swerte sa ngayong halalan. So, mapapangaralan siya. So, there's a big possibility na yung gusto niyang makuha na posisyon ay makukuha niya. So, mapalad itong si Sara Duterte ha. He's just like it's done, magdadala lang sa bayan. So, kailangan dun sa mga bagay na gagawin niya is kailangan pagtuunin niyo ng pansin talaga. So, marami din mag-offer kay Sara Duterte na support kahit na hindi niya hinihingi. Dahil alam ng taong bayan na siya ay mabuting tao din. Si Sara Duterte ay very hardworking person pagdating sa kanyang mga plano sa buhay o pagdating sa para sa ating bayan. So, baga hindi sila nangungurakot. Yes, di ba common naman yung nangungurakot like that. Pero when it comes to his dad, parang gusto nilang ibalik yung dating ng Pilipinas. So, yun yung gusto nilang mangyari kahit na ubus tayo ngayon. So, maraming opportunities si Sara Duterte na tinalikuran para sa ating bayan. So, ang focus niya ay dito sa Pilipinas na maging okay ang lahat. Hindi yung pang sarili lamang niya. Maraming nagtangkang bigyan siya ng opportunities regarding sa mga pera and all, pero hindi niya tinanggap. Dahil nga gusto niyang panindigan yung sa sarili niya na she will help Philippines. Ganun katulad ng kanyang ama. Si Sara Duterte ay malakas o hindi siya weak na klase na tao, which is siya isang klase na mabay na kailangan ng ating bansa. So may capability din si Sara Duterte na maging pangulo. So, may isang tao, hulaan nyo na kung sino ito. Hindi nga naman kayo mahuhula, pero mahuhulaan nyo ito. He is a father figure. Nasa posisyon din siya. So, galit ito kay Sara Duterte. So, pagtatangkaan siya dito. So, o-offeran siya. Actually, eventually o-offeran siya, pero ayaw siya dito, okay? So, magagalit tong taong to sa kanya. So, alam na natin kung sino yan. Dahil si Sara Duterte ay may potential, so kaya nga naiinggit sila, nagagalit sila sa kanya. And then si Sara Duterte din kasi katulad siya ng kanyang ama na mapagbigay at mapagmahal. Kung yung tatay niya, ganun din si Sara Duterte sa bansa. Not only sa bansa, pero even sa family member or sa pamilya nila. So maraming pagtitipon-tipon, maraming matutuwang pamilya, okay, kay Sara Duterte dahil nga gagawin niya yung mga bagay-bagay na pinamis niya sa inyo or sa ating bansa. So there is also a big transformation, may mga pagbabagong mangyayari sa buhay ni Sara Duterte. Siya din ay matutuwa. So siya ay mapapangaralan. So may possibility na magkatotoo yung sinabi ni Duterte na siya ang magiging susunod na presidente. Dahil maraming susuporta sa kanya. Kasi pinapalit ni Sara Duterte yung ibang opportunities niya outside the politics para sa atin or para sa ating bansa. Para sa ikabubuti ng lahat. So maraming chismis na kay Sara Duterte, pero okay lang yan dahil normal yan sa kanila. So, immune na siya pagdating dyan. So, may mga laban si Sara Duterte na fulfill niya. So, kasi si Sara Duterte, she is a very strong, independent woman. So, yung mga nangyayari dito, yung mga issue na nangyayari sa kanya, pansit lang yan sa kanya. So, maraming victory. So, may victory ang mangyayari dito kay Sara Duterte. So, makukuha niya yung gusto niya. So, as what I've said, ulit-ulit, there's a big possibility na mananalo siya dahil marami ang sumusuporta sa kanya. So may kontratang na si Sara Duterte ha. So may kontrata si Sara Duterte na papermahan ba or anything like that. So this is a big big transformation sa ating bansa or even sa kanya. Dahil big possibility na magiging presidente si Sara Duterte ngayong halalan 2025. Kaya lahat ni Sara Duterte na gawin ang mga bagay-bagay na ikakaunlad ng ating bansa din. Mapapangaralan din siya dahil nga dito sa kanyang angking galing at saka sa kanyang talino, sa kanyang bravery. Kasi Sara Duterte kasi pinalaki siya ni Duterte na strong, independent woman. So magagawa niya yung mga bagay-bagay na hindi masyadong or hindi usually nagagawa ng isang presidente na babae. So ganoon si Sara Duterte. So binabasa ko lang dito kung ang nasa baraha. Hindi tayo dito na nagpabulan or nagsasabi ng kahit ano-ano dyan para lang may masabi. So ito talaga yung nabasa ko dito. And si Sara Duterte
may pagka-materialistic kasi siya na tao regarding sa ano, hindi sa luho niya, but para sa bansa. So as what his dad did, ganun din yung gagawin niya, ibibigay niya yung para sa taong bayan. Kasi ito yung gusto niya, makuha ng taong bayan ang dapat sa taong bayan. So nag-iisip siya ng mga paraan ngayon na paano niya malusutan or nag-iisip siya ng mga paraan na kung paano niya ma-resolve ang kanyang problema. This halalan, okay? Kasi nga may promise siya sa atin, may gusto siyang gawin na para ikaunlad ng bayan, kagaya nga ng pinangako ng kanyang ama. So parang kumbaga gagawin niya yung hindi natapos ng kanyang ama. So nag-overthink si Sara Duterte ngayon sa sitwasyon, pero hindi niya pinapakita yon. So may judgment na mangyayari kay Sara Duterte, so marami siyang ma-receive na judgment, which is mabuti. May good luck si Sara Duterte. So may possibility talaga na magwawigi siya this coming election. So maraming tutulong sa kanya kasi yung buong Pilipinas halos suporta na sa kanya buong mundo na sa kanya nagsuporta, and then mas more na maging popular or mas lalakas si Sara Duterte dahil sa taong bayan na suporta sa kanya. And hindi lang yan, gusto din niyang ibigay yung para sa taong bayan again and again. Kasi parang gusto na yung makuha niya yung parang gusto niya ibigay yung para talaga sa taong bayan. And also lakas ng spiritual growth niya, mag-pray siya sa taong bayan or for herself. Ganun siya. So may harmony and resolution si Sara Duterte. So si Sara Duterte kasi gusto niyang ibigay yung mga bagay-bagay na hindi nakuha ng taong bayan. Kasi that is also one of her inner child healing. So yung parang mga pagkukulang na hindi niya nakita sa bayan dati or na-experience niya, gusto niya ipa-experience sa atin kung ano yung tunay na malasakit at serbisyo. So as what I've said, may courage and bravery si Sara Duterte. So universe talagang nagsasabi na this is for her, this is the right time for her. So yun nga, kaya nga lang kailangan tanggapin ito ng taong bayan and also her. So kailangan dito ng malawak na pag-unawa at forgiveness. Okay, so kailangan lang ng strength ni Sara Duterte and guidance pagdating dito, kasi may composure naman si Sara Duterte tsaka ang love niya is holy. So so ibibigay talaga sa kanya yung mga bagay na gusto niya, parang smooth yung lakad sa kanya. And also kailangan lang din niyang i-cancel and release yung mga bagay-bagay na hindi nakakabuti sa kanya. Kasi si Sara Duterte nakikinig siya sa both side, either good and bad. Hindi siya makapagdalos-dalos ng desisyon niya. So maraming nagtatraitor din kay Sara Duterte which is also family related or friends, parang mga bagay. So lesson learned din yun sa kanya as for her, especially sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Maraming nagtatraitor din sa kanya. So yung mga taong nagtraitor sa kanya, makukulong din ito. Yung mga nangako sa kanya, like alam niyo yung mga bagay na sinasabi sa kanya dati, so makukulong yun sila or mahahatulan dahil nga alam yun, bad karma yun sa kanila kasi may ginawa silang hindi mabuti kay Sara Duterte na which is si Sara is pure yung intention niya. So si Sara mabuti yung mangyayari sa kanya this election. So for more readings, please don't forget to like and subscribe for more videos. So please don't forget to comment or suggest or anything sa akin kasi it is a good feedback for me, anything you say. So yun lang po, God bless, bye.